Kasaysayan, politikong may kababalaghan ating tuklasin dito sa Historiador. Hinanapan kayo ng 30,000. Sabi, asan yung mga sino yung mga 30,000 na yan, di ba? Sabi nyo, hindi importante yung 30,000. Sabi kayo na sabi, 30,000 yung victim. Nung hinanap sa inyo, asan yung 30,000? Sabi nyo, kahit isa lang pwedeng di sabihin nyo, isa lang yung huwag kayong mamiloto. No? Sinasabi ninyo, 30,000 yung biktima. Hinanap sa inyo ni BP Sara, asan yung 30,000? Asan yung pangalan ng mga yan? Sino-sino yung 30,000? Biglaan nyo sasabihin na, pwede nga kahit isa lang, pwedeng i-demanda pa rin. Di nambobola lang po kayo pala sa 30,000. Aminado po kayo. Ngayon po, no? Paano makakatiyak na yung mga testigo ninyo? Kasi, alam nyo ang nangyari, ha? Sa totoo lang po, nawaisan kayo ni Kaufman. Ngayon alam ko na po kung bakit magaling to si Kaufman. Kasi tumistigo na yung mga testigo nyo di ba? Ngayon ang gusto ni Kaufman, patotohanan na totoong tao tong mga to. No? Patotohanan, putya, angal kayo ng angal sa Mary Grace Piatos Ngayong hinahanap ngayon, yung mga tumistigo, konti lang naman yung tumistigo. Sa 30,000, konti lang po ang tunay na tao. No? Ilan ba? 40 something lang. 40 something lang po yung tunay na may pangalan. Out of, ilan ba? 43? Out of 30,000, 43 lang po yung totoong tao. Ngayon, out of 43 na yan, ilan dyan ang may ID at walang ID? Okay. Yung sasabihin po ninyo na hindi alam ng ICC, 43. 43 lang. Kasi ganun po sila magkwenta Pag ni-round up mo yung 43, 30,000. Ilan ang biktima? 43. Pero para madaling tandaan, i-round up natin yung 43. Ang round up po nila ng 43 ay 30,000. Ang galing, no? Saan kayo humuhugot ng numero? Saan kayo humuhugot ng lakas ng loob na magsinungaling? Ngayon, ito po, kinuna na ng mga testimonya. Hindi naman po mag-i-issue yan pag walang mga testimonya yung testigo. Unang banat pa lang. Patunayan nyo ng mga totoong tao yan. Ika-counter check syempre. Magbibigay ng mga valid ID. Napakasimple lang po nun. Sa lahat po ng transaksyon sa pamahalaan, sa lahat po ng transaksyon kahit saan, kinakailangan po ng legal na ID. Hindi naman sinabing passport lang. Halimbawa lang po yung passport, di ba? Puris of the poor po yan. Bakit magkakaroon ng ID? Utot nyo. Ang alam kong puris of the poor, miyembro ng Porpis. Yan ang puris of the poor, di ba? Dinipay ng batas, ang miyembro ng Porpis, ang puris of the poor. Sa tingin nyo, walang ID ang miyembro ng Porpis? Kahit wala silang ID, kukuha sila ng ID. Dahil hindi sila tatanggap ng ayuda pag wala silang ID. Tama ako, mali? Tama. Hindi nga lang ID, dapat meron pang voters certificate, voters ID. Gagawa ka ng paraan. Wag na po natin, kayo naman, ibang usapan na po natin yung Porpis, kalokohan sa Porpis. Ang sinasabi ko, kinakailangan ba ng Porpis ng ID bago ka maging miyembro ng Porpis? Meron pang NSO, di ba? Yun yung point ko Yung Porpis po ba, ang definition niya, puris of the poor? Puris of... Huwag nyo na po munang problemahin yung Porpis kung sila ba legal dapat na Porpis o hindi. Dito lang muna tayo kasi
Kasi niloloko tayo eh. Niloloko tayo nito ni Conti. Hindi katwiran na porkit mahirap, walang ID. No? Katarantaduan po yan. Bakit kayo ayaw mag-produce ng ID? Eh yung purpose nga, poorest of the poor din yun. Bakit nakakapag-produce ng ID? May NSO pa. Taon po ito eh. Taon po itong bibilangin. Kaysa magdadakdak kayo, tulungan nyo yung mga kliyente nyo magkaroon ng ID. Simpleng-simple lang naman kumuha ng ID. Kayo naman, no? Pinagbobolan nyo kami. Pag sinabi nyo hindi sila makakuha ng ID dahil mahirap lang, nakapagsampa ng reklamo sa ICC, International Criminal Court. Before po tong nagsampa kayo ng reklamo sa ICC. Si Badong, ako po, hindi po ako pamilyar sa Rome Statute, hindi ako pamilyar sa ICC. 13 na po ang aking masteral. Siya mga aking doktoral. Pero hindi po ako pamilyar sa ICC before. Sila pa? Sabi nyo nga, poorest of the poor. Naisip nila, wala kami matatabong kartarungan. Kaya, dedirekta kami sa ICC. Pag magre-reklamo, putya. Hindi po pwedeng questionin na, teka, paano nyo naisip na magreklamo kayo sa ICC? Karapatan nila yan. Naisip nila yan. Wala. Ano po ba ang mas kapanipaniwala? Yung pwedeng magkaroon ng ID ang mahirap? O yung makapagreklamo yung poorest of the poor sa ICC agad-agad? Putya, baka sa regional trial court, hirap pang magreklamo o sa pangkaraniwang pulis. Di ba? Ngayon, ikalawang tanong, wala po ba kayong kakayahan na tulungan sila magkaroon ng ID? Mahal po ba talaga yung magpa-ID? Libre lang yung national ID. Libre lang pala. Yung ibang ID kaya, baka mahal. Nakapagreklamo nga sa ICC. Napakapagreklamo. Sa tingin nyo, sino tumulong sa kanila magreklamo? Sino po sa tingin nyo tumulong sa kanila magreklamo? Yung mga abogado. Hindi nyo sila matulungan. Pwede silang tulungan, no? Pwede silang tulungan na magreklamo kahit sa pinakamalayong lugar, pero hindi sila pwedeng tulungan na magkaroon ng ID. Ikalawang tanong, bawal po ba sa relihiyon ng mahihirap na magkaroon ng ID? Kulang kayo, papunta tayo dyan. Bawal po bang magkaroon ng ID ang mga... Meron po ba relihiyon sa Pilipinas na nagsasabi, pag mahirap ka, bawal magka-ID? Wala. Lahat ng mga relihiyon pwede. Pero matagal na tayo nakakabalita ng mga tao na ayaw magpa-ID. Ayun. May mga grupo rito na ayaw nila magkaroon ng ID. Kabilang kabilang ba yung mga testigo nyo sa grupong ayaw magkaroon ng ID? Kasi ang tindi ng problema nyo eh. May nalalaman pa kayong mga antay-mahirap yung paghanap ng ID. Talaga? Antay-mahirap? Pagkakaalam ko, bago ka magkaroon ng trabaho, janitor man o simpleng putya, yung magtitinda ka lang nga sa sample to. Sample kasi tawag sa palengke doon sa amin sa San Jose del Monte. Magtitinda ka lang nga ng sample, may police clearance pa eh. Vendor ka lang eh. ID wala. Utang katarantaduan. Binobolan nyo, yan yung problema sa inyo eh. Binobolan niyo yung mga tao. Kahit na anong trabaho po sa Pilipinas. Kahit na saan po ka magtatrabaho sa Pilipinas, kailangan mo ng
ID. Oh, hindi pa nga, hindi lang nga ID, di ba? Barangay clearance, police clearance, NBI clearance. Bago ka makakuha ng mga clearance, may ID ka. Basic yun eh. Huwag nyo kasi kaming binobola lagi. Bakit po hinahanap yung ID? Para matiyak man lang, nakamag-anak talaga to. O, kasi po, eto magtapatan tayo Tatapatin ko na po kayo. Pagka po, sa una lang po masakit namatayan ka ng isang addict. Huwag na po yung general na natin, addict na lang po. Pwera na lang kung ang namatay sa'yo, drug lord, masakit talaga yun hanggang ngayon. Yung nagsasabi na hanggang ngayon nasasaktan yung mga biktima na namatayan sila. Pwede naman yun kung drug lord yung pamilya nyo. Siyempre, nawalan kayo ng malaking kita, di ba? Gusto niyo ang mga ganitong videos? Mag-like and subscribe at i-click ang notification bell dahil nag-upload ako ng mga videos kada linggo dito sa Toriador.